Hoy, Trililing! Kaya tumahimik ka na. Isin muna ang tungis mo sa muka. Ikaw naman, drag queen. Hindi ka palusot. Hinlangin ng taong bayan. Wala tayong titulo dyan. Pero nakita ko, lumuha ang Presidente Duterte nung merong isa o dalawang mga sundalong namamatay. Ikaw, imbis na maluha, dahil alam mong hindi ka lulusob doon, dinalagay mo sa alanganin ang ating mga kasundaluhan. Po, rumisbak nga itong si Atty. Harry Roque kay Trillanes de Lima at Carpio dahil sa kanilang pambabatikos kay dating Pangulong Digong sa sinabi nga ni Atty. Harry Roque sa patungkol sa gentleman agreement ni dating Pangulong Digong sa China. At yan po ay hindi sikreto, mga kababayan po natin. Nalathala po yan sa ilang pahayagan na nagkaroon ng usapan itong si dating Pangulong Digong at ng China para maiwasan ang kung anumang kumprontasyon dyan sa West Philippine Sea at hindi na masasaktan ang ating mga kababayan na naghahatid ng pagkain at supply dyan sa barkong isinadsad sa Ayungin Shoal. Hoy, Trililing! Ako ni minsan hindi nakipag-usap sa mga Chino. Nung panahon ni Presidente Duterte, ni minsan walang teritoryong nawala. Pero ikaw, ilang beses ka nagbalik-balik sa China, ang resulta, nawala sa atin ang Scarborough Shoal. Huwag mong kakalimutan, Trililing. Matapos na ikay magbalik, Agoy-agoy, Tririling, dali ka tuloy dahil sa iyong kabastusan. Kasi ito si Tririling kung maka-allegation kay dating Pangulong Digong ay wakas, buti na lang itong si Pangulong Digong ay hindi pinapatulan kung sino man yung nagbabato sa kanya ng mga fake news. balik sa China, hindi lang nawala ang Scarborough Shoal, nagsimula na ang problema natin sa Pilipinas. Na para bagang binaliwala na ng Pilipinas ang ating mga pag-aangkin sa karagatan at isla. Ikaw ang pumasok sa secret agreement. Sa katotohanan, ibubulgar na sana ni Senate President Enrile nung siya ay nasa Senado ba kung ano pa yung pinasok ninyo. At ang patunay niya, isang ambassador, si Ambassador Brady. Trililing, ikaw ang pumasok sa secret agreement. Ikaw ang namigay ng teritoryo. Ikaw at ang Pangulo mo ang dahilan kung bakit nawala ang Scarborough Shoal. Bakit mo sasabihin na nagkaroon ng secret agreement ang Presidente Duterte? Walang teritoryong nawala sa Pilipinas ng panahon ni Presidente Duterte. Ikaw ang pumasok sa secret agreement. Kaya nga, sinasabi, no, dapat linisin muna ang tungis mo sa mukha. Dahil putik ang nasa mukha mo dahil nawalan tayo ng teritoryo at hindi pa natin alam kung ano pang pinagkasundo mo sa Chino na dahilan na ngayon talagang walang tigil ang kanilang pag-aangkin pati na sa Ayungin Shoal. Pati ba yun? Pinamigay mo? Sabihin mo kasi yung totoo. At sana nga, dahil 100 years old na si JPE, sana habang narito pa siya, ibulgar na niya kung ano ang mga kasunduan na ipinasok mo. Ikaw ang managot. Ano ang mga pinasok mong mga secret agreement? Yun pala, may secret pala itong si Trillanes na iniingat-ingatan mga kababayan po natin. Kaya puro ano pala ito ngayon, puro patutsada kay dating Pangulong Digong at panay dikit at pagsisipsip. Kaya Pangulong Marcos, dati galit-galit, tinatawag na magnanakaw, criminal. Ngayon, dikit na dikit. At gusto pa ata ma-appoint ito sa administrasyong Marcos. Ikaw naman, drag queen. Hindi ka palusot. Kaya naman ikay nakalaya. Ang kanta is, ano ba tawag doon? For Mom with Love. At alam mo na ang ibig sabihin yan. Mom. Dokumentado na yan. Kaya tumahimik ka na. Nakalaya ka na. Mabuhay ka na ng matiwasay. At wag nang pakialaman ang wala ka namang kaalam-alam. Dahil pagdating dito sa usaping nito, COMELEC ang iyong specialization, hindi international law. Habang ikay naninira, akala mo makakalimutan ng tao na hanggang ngayon, akusado ka pa rin sa pangangalakal ng pinagbabawal na gamot. At ikaw naman, Mr. Justice, ano na naman yung sinasabi mo na pinimigay na naman ang karapatan natin ng Presidente Duterte? Unang-una, walang soberenya dyan sa Ayungin. Yan po ay kabahagi ng exclusive economic zone. So yan po ay sovereign rights lamang. Pangangalap at pakikinabang sa tanging yaman. Yan po ay economic rights.
Wala pong soberenya yan. At ang ating sovereign rights, nakasaad po yan sa UN Convention of the Law of the Sea at doon sa desisyon ng tribunal. Ikaw nga, Mr. Justice, ang sabi mo, dapat conciliation eh. Mali nga yung sinasabi mo. Ako yung nagsabi na dapat binding arbitration. Nakasaad po yan. Yan ay nasa lectures ko sa MCLE. At ikaw naman, ang sinabi mo na conciliation sa iyong talumpati sa Ateneo de Davao. Wala pong soberenya dyan sa Ayungin Shoal. Huwag natin linlangin ng taong bayan. Wala tayong titulo dyan. Economic rights lamang na pangangalap ng tanging yaman. Ngayon, ano bang ibig sabihin ng pinalibog? Yaang Sierra Madre dyan sa Ayungin Shoal. Well, alam niyo po, sa UN Convention on the Law of the Sea, wala pong probisyon na palibasa, meron tayong economic rights, may karapatan tayo magkaroon ng naval station. So, ang nangyayari po, yung Ayungin, dahil sa Sierra Madre, ginawa nating naval station, yung bulok na barko dyan. Hindi po talaga totoong barko yan. Dahil sa maritime law, ang barko umaandar ng sarili. Hindi na po umaandar yan. Yan po ay bulok na linubog natin at by legal fiction, tinawag nating commission sa Navy. Bakit? Dahil pag tinanggal yan ng China, o pwede tayong tumakbo kay Uncle Sam. Uncle Yun pala yan, mga kababayan po natin. Buti naman at napaliwanag ni Atty. Harry Roque. Mga kababayan po natin, hindi naman natin mamasamain itong mga pinapaliwanag ni Atty. Harry Roque dahil ito po ay mga legal na basihan, legal na issue po, mga kababayan po natin. At kapag ganito na, ipinaliwanag na ang katotohanan, kagaya ng ginagawa ko ni Atty. Harry Roque, tinatawag na siya na pro-China. Dahil wala lang tiwala talaga itong si Atty. Harry Roque sa mga kano. Tayo rin naman walang tiwala dahil ilang bansa na po ang sinira nitong mga kano. Tapos hindi naman na-resolve ang conflict. Iniwanan nila. Ganyan ang nangyari sa ibang bansa, sa mga Islam na bansa, mga kababayan po natin, na nagkaroon ng conflict. Pumunta yung Amerika po, tutulong, tapos hindi naman natapos. Ang tagal-tagal, ang haba-haba ng panahon. Tapos kalaunan, iiwanan nila na nasa gitna na ng lubog na, sirang-sira na yung bansa. So ayaw natin mangyari po yan sa ating mga kababayan. Napaka-peaceful po ng ating bansa. Lalo na kapag nakipag-usap lang ang pinuno ng ating bansa sa China o anumang nakikipag-agaw dyan sa West Philippine Sea. Dahil unang-una mga kababayan po natin, wala po tayong mapapala sa isang kaguluhan. At okay lang, itong mga politiko, mayayamang politiko, anytime pwede silang pumunta sa ibang bansa. Tayong may hirap, tayo may iwan sa ating bansa at magdidepensa sa ating teritoryo, makikipaglaban, sa ayaw man natin at gusto, dahil ito na ang kailangan para madipinsa ng ating teritoryo. Pero yung mga mayayaman at mga politikong nag-uudyok ng gulo ay posibleng aalis lamang. So ito yung iniiwasan na mga kababayan po natin. Hindi naman sinasabing takot na depensahan ang ating bansa, kundi takot lang talaga na magkagulo dahil kawawa po yung ating pamilya. Kaya itong sinasabi mga kababayan po natin ni Atty. Harry Roque ay may punto naman kung tutuusin. Linawin po natin, hindi po tayo pro-China, hindi po tayo pro-Amerika. Dapat depensahan po natin ang sariling atin at magsikap at hindi kailangang umasa sa foreign aid or foreign support. Sino ngayon ang nag-iisip na ang talagang problema ng Pilipinas ay mataas sa presyo ng bilihin, ang kawalan ng trabaho, ang mababang mga sweldo? Ginagalit tayo ng Marcos administration. Saan sila kasi nagkakamali? Ito na nga po mga kababayan po natin. Sayang naman itong si Atty. Harry Roque para sa administrasyon Marcos. Kasi napakatalino nito at isa sa mga suporta kay Marcos Jr. nung tumatakbo pa lang ito dahil nga sa kanilang tandem ni Vice President Sara. Pero anong nakikita natin ngayon mga kababayan po natin? Na tila ba pinabayaan na lang yung mga sumusuporta sa kanya dahil sa kanilang personal interest. Tingnan niyo po si Atty. Harry Roque ngayon bumaliktad na at malinaw na po na siya ngayon ay isang oposisyon na at binabatikos na itong kapalpakan ng administrasyong Marcos na kahit siguro mga kaalyado ni Marcos ay nakita naman kung gaano kamahal ngayon ang pangunahing bilihin. Pati NFA rice na wala na sa merkado. Paano nangyari yun? Hindi naman nangyari ito sa past administration. Sumakit ang tiyan dahil baliwala yung naging pangako ng 20 pesos na kilo kada bigas, na kada kilo ng bigas. Na yan. Baliwala
ang hidwaan dyan sa bulok na barkong yan. Wala na yan. Yung kulob ng tiyan ang magsasabi ng taong bayan na kahit gano'n yung ilihis ang issue pa rin yung presyo ng bigas na pataas ng pataas. Pero habang hinihimok natin na mag-aalibit ang mga taong bayan labang sa China, nakakalimutan natin na patuloy na pataas ang presyo ng bigas at patuloy din ang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Dahilan kung bakit lahat ng presyo ng mga bagay-bagay tataas din. Yan po ang nangyayari. At siyempre, dahil ang kanilang strategiya ay kung hindi natin kaya depensa natin mga sarili, kalad ka rin natin ng mga Amerikano. Dahil kapag uminit ang mga hidwaan dyan, baka naman makonvince nila ang mga Amerikano na sumaklolo. Sa tingin ko po, pangarap yan. Dahil ang mga Amerikano sa mulat-mula, ang kanilang panlabas na relasyon ang nagdidikta ang kanilang pangnasyonal na interes. Ang pangnasyonal na interes nila ngayon ay kumita dahil sa pag-unlad ng China, magbenta ng Tesla, makakuha ng mas maraming kapital pa sa China, lalo na sa mga high-tech industry at hindi makipaggera. So, ikaw, imbis na maluha, dahil alam mo hindi ka lulusob doon, dinalagay mo sa alanganin ang ating mga kasundaluhan dahil alam mo naman na hindi ito isang gera na ating mapapanalo. Ang inaasahan mo, sasaklolo si Uncle Sam, pero mabibigo dahil nga ang mamamatay ang mga kasundaluhang Pilipino. Mahirap na nga, ilinaban pa sa gera na hindi natin mapapanalo. So itong sinasabi ni Atty. Harry Roque, kung i-analyze po natin mga kababayan, napaka-real talk lamang ito. Dahil totoo naman na kahit lumaban pa tayo, hindi naman tayo mananalo at wala tayong magawa dahil sa sobrang lakas nitong China. Kaya mainam ay makipag-usap na lang at makipagkaibigan. Idaan sa magandang usapan, magandang agreement, negosyo na lang, huwag kira. So yan po yung ating update. Ano po inyong komento sa loobin mga kababayan po natin sa mga nilabas ni Atty. Harry Roque at sa pag-real talk kay Pangulong Marcos. Yan po yung ating update at maraming